Kaugnay sa mga sitwasyon at usapin ngayon sa Senado, kausapin natin si UP NCPAG Professor Emeritus Maria Fe Villamejor Mendoza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi at saka si Ma'am Connie. Opo, At sa mga pagpipinig nyo. paano niyo po ilalarawan ngayon yung sitwasyon at tila gawan sa liderato ng Senado? Nakakalungkot kasi parang nilalaro nila ang isang institusyon ng gobyerno. Hindi maganda itong pangitain kasi ang institusyon ng gobyerno ay para sa bayan, hindi para sa maliliit na tao lamang o kukunting tao lang. At saka parang ano doon, it's not an entitlement, it's a public service institution. Ang nakikita niyo po bang debate pa rin dito sa Senado ay sa pulisiya o personal na yung mga dahilan? Ang dapat na debate ay polisiya, di ba? Pero parang ang nangyayari, parang personal na interest ng majority ang isinusulong at hindi yung para sa Senado as an institution. May nakikita po ba kayong paglabag sa pagliban ng buong majority senator sa scheduled sa session kahapon? Oo, kasi 'di ba, hindi magkakaroon ng sesyon kapag walang quorum. Hindi rin magkakaroon ng sesyon kapag walang presiding officer. Bakit ang presiding officer at ang majority ay umalis para i-escort si Senator Jinggoy sa Camp Crame? At saka before no, 'di ba, nung nag-take over, nagku ang majority doon sa nung May 11 at yung mga nangyaring sumunod na mga parang drama, May 12 to 13, tapos yung 14 nga na nakatakas si Senator Bato, bakit nila ginawa yon? Ang ano kasi, parang kina-question nila ba yung rule of law? Hindi yung independence of the three branches of government ang sinusulong kasi, di ba? Doon sa mga aksyon ng nag-coup at ang majority ngayon, parang pinapalabas nila na parang entitled sila. Kapag senador ka, hindi ka. Pero yung mga nangyayari, kasi di ba may valid ICC warrant na para kay Senator Bato. So ang ano doon, bakit nila nagawa sila na ay dapat di ba parang yung NBI at saka si Senator Trillanes gusto nilang i-inquest. Kasi bakit nila ginagawa yon? Pero yun nga, yung bakit parang kulang sila sa memorya. Kasi di ba si Senator De Lima, si Senator Trillanes, nung nakasuhan sila, talaga namang doon sa Senado, di ba? Hindi nila sinuko yung senador doon sa doon sa pag-arrest kasi naniniwala sila na yung rule of law should be parang promoted. Bakit gusto nila ang protective custody doon sa senador na gustong arestuhin? At yun nga, protective custody of the Senate, di ba accountable sila kung makatakas o mawala yung nandoon sa protective custody nila. Yun Ayun daw, naman, yung week na ito, nung inaresto si Senator Jinggoy, although sabi ni Senator Jinggoy, talagang nag-ano siya, sumuko siya. At di ba nung last time, nag-post siya ng bail, Opo. pero itong akusasyon sa kanya ay non-bailable, di ba? Kahit Parang sila, ano niya, si Senator Jinggoy ay sumusuko doon sa rule of law. Bakit ang minorya, ang majority at ang Senate President APC ay parang iba yung pagtingin doon sa mga nangyayari. kahit sila equal branch of the government, may kapangyarihan ba yung Pangulo na makialam para masaayos ang nangyaring gulo po sa Senado? Meron tayong strong president. Talagang pwede ang presidente ay makialam, no? Kaya lang doon sa sitwasyon ngayon, complicated ang political situation. Di ba talagang binabanata nila ang presidente? At yung majority ngayon ay talagang maraming banat sa presidente. So parang mahirap na ang presidente ay makialam sa ngayon. Parang 'di ba gusto na lang niya let the events unfold and no, parang fix itself. 'Di ba parang ganon ang parang gusto ni President Bongbong. Sa, Pero yun nga in normal times at
meron tayong respeto sa mga institusyon, meron tayong respeto sa rule of law, siguro pwedeng makialam ang presidente. Sa inyo pong palagay, makatarungan ba na payagang bumoto o makilahok sa sesyon ng ilang senador via online o video conference, lalo na sa mga talagang crucial na kailangan pagbotohan? Meron tayong, nung COVID, meron tayong flexible arrangements. Kaya lang, nag-issue ang civil service na dapat ang gobyerno kasi ay face-to-face. Kasi ang doon, kapag meron pangangailangan yung mga tao, kay sa Senado siya, sa executive or sa judiciary, magpupunta sila sa computer. So, asa na ang gobyerno? Nasa computer ba? So, ang dito, sa aking palagay, dahil may rules naman ang Senado, may sarili silang rules, di ba? At hindi naman nila parang inallow in the past Okay. magkaroon ng video conferencing. Okay. May karagdagang tanong po, si Connie. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Ano ho yung nakikita ninyong direksyon ng Senado, gayong may iba pang mga senador na nahaharap din po sa kaso? Ang nga doon, siguro yung majority magiging minority in the long run or in the short run, no? Kasi talaga naman yung nag-coup noong May 11, marami talagang may kaso na nakakaharap. Ang sabi nga nila, bakit sila parang sinisingle out, no? Pero tignan natin na itong mga ito ay nasa proseso pa last year. So hindi sinisingle out. It is just the process of the either the judiciary ay parang ito na yung output ng judicial process, di ba? Kaya ang doon, baka yung majority ay maging minority kasi magkukulang na sila in number. Okay, speaking of numbers, sa impeachment po ay kailangan makapag-boto po ang 16 na mga senador para po sabihin na natin na may ma-impeach po Pero kapag hindi ho na nakarating sa plenaryo po yung mga senador, kung sakasakali, ay automatic din daw na sinasabi nga nila na acquitted o hindi ho magkakaroon ng impeached na Vice President. Yun po ang sabi nila. Ano ho ba ang talagang nakikita nyo dyan? Siguro kasi parang mate-technical na naman ba. So siguro we recourse yung ating problema sa Supreme Court. Kasi parang may constitutionality question dyan kasi yung constitutional mandate of the Senate as the impeachment court is at risk or is challenged. Doon, maaaring mangyari yon na konti na lang yung nandoon sa impeachment court. Diba? Hindi na sila 24, hindi na sila 23, hindi na sila 22, wala na yon. No? And then the numbers na 13, 16, and Yes po. 9, baka hindi na siya So ang doon, if there is technicality, siguro pumunta tayo sa Supreme Court para maayos yung problema. I see. At kapag po naaresto ang isang senador, automatic na bang hindi rin talaga dapat sila sumusweldo? Kasi napangunahan na po kahapon ni Senator Jinggoy na hindi niya nakukunin ang kanyang sweldo. And of course, na-question naman yung kay Senator Bato, bakit pa rin siya sumusweldo even after na hindi nga ho siya nagpapakita sa Senado. Ang Senado kasi may sariling rules, di ba? Opo. Pero yun nga, ang dapat sana, kung hindi nga nagtatrabaho, walang sweldo. Pero iba kasi yung sitwasyon nila di ba? Parang ang nila, nagtatrabaho naman kami kahit wala kami doon sa sa Senado. Pero yun nga, kung titignan natin, doon sa ibang branches of government, kapag hindi ka pumapasok at walang productivity, wala kang sweldo. Di ba? So, tingnan natin kung paano ang Senate rules, Committee on Rules, ay tignan at mag-decide doon sa ganoong sitwasyon. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Okay, salamat din. Yan po naman si UP and si Professor Emeritus Maria Fe Villamejor Mendoza.